Bandong ka ni Ate Gail. Okay, so, pray na tayo. Dalangin tayo sa ating pagpapasimula. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil nga ilang attempt ito na hindi natuloy. Kasi nung unang punta namin dito, supposed to be, nakaprepare na ako. But nung Monday na holiday na yon, inabutan kami ng ulan. Tapos pinasok ko yung church ng tubig. So, kinakailangan namin siyang ilimasin. Hindi namin antayin na mag-subside kasi yung latak nandoon. Inabot ako yata ng 4:45 bago natapos. So, wala akong tulog. Pero kung matuloy man kami, pwede pa rin. Kanya lang, natatakot ako dahil baka maulanan ako ba? Maulanan. So, sabi ko kay na Jason, sabi ko next time na siguro. Then next, sunod ulit doon, maulan. Pero sabi ko nga ito, matuloy na rin. Sabi nga, Pastor, pag pangatlong attempt mo, wala pa kayo, ayoko na. Ayaw na. Ayoko. Ang dali mag-quit. Okay. Hindi ako usap eh. Ako na Parang rin. ginaloko nyo kami. Parang ayaw ko na rin matuloy niya sana ngayon eh. Hindi, pero hindi kasi mahalaga ko kasi yung lugar na ito para sa akin din at para sa Diyos. So mag-pray ho tayo, magpasalamat tayo sa Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po ay nagpapasalamat kami sapagkat nahadlangan man Panginoon ng maraming pagkakataon o Diyos ang Bible study dito. Ngunit sa gabing ito Panginoon ay niloob niyo po na magkaroon ng magandang panahon at narito po kami o Diyos ay mag-aral ng inyong salita. Pagpalain niyo po Panginoon ang compound na ito at ang bawat isa na makikinig ng inyong salita. Hayaan niyo po Panginoon ang matututunan po ng bawat isa sa amin o Diyos ang magbigay daan Panginoon para matiyak po ang aming pong bukas, lalong-lalo na ang aming pong kinabukasan pagdating sa spiritual na bagay. Tulungan niyo rin po ako, Panginoon, na magtuturo at bigyan niyo po ako ng sapat na katalinuhan upang maipaliwanag ng simple ang inyo pong mga salita at madaling maunawaan. Inaasahan namin ang banal na Espiritu Santo, ang siya din pong sumisiyasat, Panginoon, ng aming pong mga puso't isipan sa anumang karumihan. Dahil kami makasalanang lahat, Panginoon, nangangailangan kami ng inyong pagpapatawad. Kaya salamat po, Panginoon, sapagkat tanggapin niyo ang aming pong paglapit sa inyo sa pamamagitan ng pananalangin ito. Dahil hinihiling namin ito, O Diyos, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. So, diretso po tayo sa ating pag-aaral ngayon. Okay. Now, alam naman natin, sa kwento ng Genesis, sa unang libro na sinulat ni Moses, alam natin na ang tao nilikha ng Diyos. Wala namang question doon. So, nung nilikha ng Diyos ang sanlibutan, una sa kwento doon na makikita natin, nakakausap ng Diyos si Adan at saka si Eva. In fact, sa chapter 1 ng Genesis chapter 28 and 29, sinabi niya, pamahalaan mo lahat ng aking nilikha. So, ibig sabihin, doon sa kwentong yon, ang Diyos at ang tao may ugnayan. Anytime na lalapit ang tao sa Diyos, nakakausap niya. Pero sa ating pong kapanahonan na ngayon, kung titingnan ho natin mabuti, tila bagang ang hirap isipin kung paano ba lumapit sa Diyos, ano nga bang tamang paraan ng paglapit sa Diyos, at ang iba, ayaw na lang lumapit. Diba? Kasi, kung minsan, sabi nga daw nila, kung saan pag mahirap ang bagay, at mahirap gawin, ay kinakalimutan na ng tao. Sandali ang problema ko nga, ayaw mabuksan ng ano ko. Sandali po. Naghahang. Kita mo, kahit na magsimula na lang may problema pa. Dali po. So, kwento ka muna, Sa kwento na yon, si Adan muna ang unang nilikha. Kanya, tingnan naman natin ulit, Sa simula talaga, ang kinakausap ng Diyos ay ang mga lalaki. Yun ang unang nilikha niya. Pagkatapos nun, nakita ng Diyos na si Adan ay malungkot. Kahit na kasalamuhan niya na yung mga lahat ng nilikha ng Diyos, kahit na yung magagandang nilikha ng Diyos, puno man, hayop, o magandang kanawin, hindi nakakasapat yun sa pangangailangan ng tao na si Adan. Kaya, minabuti ng Diyos na patulugin ng malalim na pagkatulog si Adan at kinuha yung tadyang. Isang tadyang ni Adan. Kaya kung sa mga nag-aaral ng siyensya, kulang yung ribs, tadyang ng mga lalaki. At nung makita ni Adan, sabi niya, ito yung babae, laman, buto ng aking buto, laman ng aking laman. So in return, makikita natin kaagad yan, ang pinakaplano talaga ng Diyos, mayroon talagang isang namumuno at mayroong helpmate.
Ang namumuno, lalaki, at ang helpmate, babae. At ang trabaho ng babae ay tumulong sa lalaki sa maraming pagkaparaanan, at ang lalaki naman, mamahalin niya yung kanyang helpmate. Ngayon, pagkatapos nun, mga kababaihan talaga, sorry, no, mahilig kayo maglakwatsa eh. Mahilig talaga kayo, di ba? Di ba? Ang mga kababaihan gusto talaga yan ng sightseeing, di ba, Brad? Ngayon, sightseeing. Nagtanaw-tanaw si Eva, ang ganda ng mga tanawin. Kaso sa pamamasyal niya minsan, nakasalamuhan niyang tukso. Remember, sa history ng Bible, hindi ang lalaki yung unang tinukso, mga babae. Kaya, kasi alam ni Satanas, ang babae kasi naliligawan. Nung makita niya, sabi ng demonyo, sabi niya, sinabi ba ka ng Diyos na hindi pwede kumain ng bungang ito? Sabi ni Eva, sa lahat ng punong ito, kakainin namin maliban lamang sa dalawang puno, yung pagkaalam ng mabuti at masama, at ang puno ng buhay. Sa oras na gagawin namin yon, mamamatay kami. Pero sa banda pakikipag-usap, nakita ni Eva na maganda din naman yung puno na yun. Hindi mansanas yun, walang pangalan kasi sa Bible eh. Napakaganda nung bunga ng puno na yun. At natukso siyang kumain. At pagkatapos niya matukso, dinala niya ang prutas na yon sa kanyang asawang si Adan. At pagkatapos doon, kung titingnan niyo po ang Bible, sa chapter 1 and chapter 2, hanggang chapter 3, ang gaganda ng mga pangyayari dyan. Wala pang kasalanan eh. Dapat ganyan ang kalagayan natin. Wala dapat tayong problema. Kaso, nagkaroon ng problema. Ang kasalanan. So, ano po ang nangyari? Sa simula, nilikha ng Diyos ang tao na malinis. Yan ang totoo. Walang pagkakasala sa harapan niyang Diyos. Nilikha niya ang tao sa kanyang wangis. Kaya nga, ang wangis ng Diyos na sa atin, hindi naman talaga nakahawig natin, kung hindi mayroong katangian ng Diyos na makikita sa atin. Kaya, number 1, tingnan natin, ano ang pinakamabigat na kaso sa ating bansa? Ang pagpatay at rape. Kasi, pinagsamantalahan mo yung pagkatao eh. Pinatay mo yung pagkatao. Yun ang mga capital punishment sa atin. Kasi, nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis. Kaya hindi mo pwedeng saktan ito. Hindi mo irespeto yan. Ano man ang kanyang pagkatao. At, binilinan ang unang tao na huwag siyang lumabag sa pamantayan ng Diyos. Isa lang, huwag lumabag sa pamantayan ng Diyos. Huwag kanin ang bunga ng puno na nagkakaalam ng mabuti at masama. Subalit ayon sa Biblia, nilabag ng unang tao ang utos at sila'y nagkasala at totoong lumaban sila sa Diyos. Ang kasalanan ay ganito. Dinidefine namin sa mga pag-aaral namin sa seminaryo, what is sin? Simple lang. Sin is transgression. Ang ibig sabihin ng transgressions, pagsalangsang sa kalooban ng Diyos. Now, sa mga probinsya, madaling maintindihan yung pagsalangsang. Kasi kung nag-iipon ka ng panggatong, para maitayo mo, maibilad mo ng gusto yan, isasalangsang mo yung Ibig sabihin kung ang isa ay ganito ang direksyon, ang sunod na layer yan, horizontal mo. Pag sunod yan, i-vertical mo na naman siya. Kasi, para hindi siya bumagsak. So, ang salitang pagsalangsang ay yung bang tahasang sinasalungat. Halimbawa, sinasabi ng Diyos, huwag kang magsinungaling. Tanungin mo ang bata, kahit mo tuturuan, sino yung putot? Hindi ayaw umamin, di ba? Hindi ako, di ba? Ganun, di ba, no? Di ba? So, nagtataka tayo, mga bata na yun, sino nagturo sa kanila? Instinct yun eh. Kasi may binhi ng kasalanan. So, ang kasalanan ay pagsalangsang. Halimbawa, sinabi ng Diyos, manalangin ka, ang tao hindi nananalangin, nagkakasala siya. Ang kasalanan hindi lamang yung pagpatay. Ito pa. Sabi ng Diyos, ang mga babae pasakop sa mga lalaki. Pag hindi ka na pasakop, dahil siguro sa tingin ng ibang kababaihan, mas magaling sila, mas nag-generate siya na mas malaking income. Still, hindi ba tayo, kahit ang babae matalino, ang babae ay mataas ang sweldo kasi sa lalaki. The Bible na nagsasabi, pag hindi nagpasakop ang babae sa kanyang asawang lalaki, still sin. Kasi, yan sa lungat mo eh. Ngayon, sa mga lalaki naman, pag hindi mo minahal yung asawa mo, tulad ng sarili mo, at hindi mo nirespeto dahil ikaw yung head of the family, sometimes, ayaw natin makinig dun sa katuwiran dahil tayo yung head of the family. Pag hindi mo naman minahal yung asawa mo, still, transgression, kasi nilabang mo utos ng Diyos.
Diyos. Marami pang bagay. So, ibig sabihin, nagkasala ang tao, at dahil yan, pinalayas sila sa harden. Pinalayas sila. Okay? So, yung sinasabi na, sa oras na gagawin nyo ito, mamamatay kayo. Hindi naman sila namatay physically. Ang meaning ng death sa Bible is simply separation. Sa science, yung absence ng ang palpitation ng yung tibok ng puso. Pag wala ng pulse, death. Pero sa Bible, simply lang, separation. Kaya pag namatay tayo, hihiwala yung kaluluwa mo sa katawan mo. So, hindi declare na dead. So, nung panahon na nagkasala sila, hiniwalay sila ng Diyos. Now, gawin natin ng ganito. Okay. Ano ang kalagayan? Ang magandang tanong nito, alam na natin na bago magkasala, ang ganda ng kalagayan ng tao. Wala siyang dili, wala siyang malinis siya. Wala silang problema. Masaya si Adan at saka si Eva. Nagsimula lang sa pamamasyal eh. Diba? Namasyal siya. So, nung mamasyal siya, nandun yung tukso. Kaya, ganito yun. Sa Romans chapter 3, verse 23, sinulat ko na kaagad sa Tagalog, ano? Sapagkat ang lahat ay nagkasala. The word na lahat. Ibig sabihin yan, hindi ka pwede magsabing wala kang kasalanan. Kasi lahat eh. Ang lahat ay nagkasala at hindi nakapang-abot sa kaluwalhatian ng Diyos. Okay, gagawa ko ng illustration. Okay, gagawa ko ng illustration. Before magkasala ang tao, ang tao sa Diyos, nagkakaroon ng ugnayan. Parang ganun. Nasa inyo, may ugnayan, may relationship. Husband and wife. Wife and husband. Now, meron kayong anak, yung relationship ng anak sa tatay, ng anak sa tatay. But ito yung nangyari ngayon. Ang sabi niya, at nagkasala ang lahat ay nagkasala at hindi nakapang-abot sa kaluwalhatian ng Diyos, nagkaroon ng separation. Naghiwalay ang tao at ang Diyos kasi pinalaya sa Eden. So, ang nangyari ngayon, kung ang this side, tumatayo ay lugar ng Diyos, ang tao naman dito sa kabila, okay, at dito, hindi sila makapag-abot. And there is, ano ang dahilan dun sa gitna na humaharang, yun yung tawag ay kasalanan. So, dahil sa nagkasala ang tao, hindi na siya makakadiretso sa Diyos. So, sad to say, kahit may reliyon ng tao, kaya nga ayaw ko i-preach yung Baptist. Pero I'm proud na Baptist ako. Hindi ko pwedeng sasabihin na pag lahat nag-Baptist ka, okay ka na. Dahil ang problema natin, hindi naman reliyon eh. Ang problema natin, kasalanan. Kasalanan ang problema natin, hindi ang pera. Hindi yung karunungan. Sa mundong pananaw, problema pag wala kang pera. Sa makamundong pananaw, pag wala kang dunong, lalapas tanganin ka ng mga marurunong. O samantalahin. Pero ang problema na sinasabi ng Biblia, nagkasala ang tao sa Diyos. So there is a barrier, may hadlang. At yun ang kasalanan. So ang tao nandito sa kabila, ang Diyos ay narito. So ibig sabihin, kahit anong gawin mo paglapit sa Kanya, iwalay mo. So now, ilan ng mga tao nagsasabing, kung kag ang buhay ko, parang naguguluhan ako, parang malala na, parang walang patutunguhan. Kasi nasira na yung relasyon. Tingnan nyo. Ang sarap tingnan pag nagkasama kayo. Pero pag mayroong kasalanan na nangyari, mag-away kayo, kung minsan, Brad, kahit maliit yung bahay niyo, parang ang laki-laki. Pag andun siya, palabas ka. Diba? Kahit maliit ang bahay ko, minsan parang ang laki-laki dahil hindi kayo magpanagpo. Pag andyan na siya ngayon, Iwas. diba? Basta hindi na magkasalubong. Anong problema doon? Kasalanan. May problema eh. At alam niyo po ba, sa sinasabi ng Biblia, kung saan may kasalanan, kung saan ang kasalanan naghahari din ang kaguluhan. Tandaan natin, pag wala namang kasalanan na nangyari, between two parties, walang problema eh. Diba? Walang gulo. Tandaan natin, kahit may pera pa, kung may kasalanan naman doon na umiira sa loob ng relasyon, magkakaroon pa rin ng problema. Diba? Kahit malambot ang higaan, mahirap matulog. Kasi may problema kayo eh. Isa pang pag-aaral ng psychology, sabi ng mga psychologists, bakit doon pag nag-aaway ng tao, kailangan magsigawan? Ang sabi ng mga psychologists ganito, hindi problema yung hearing, hindi na ba narinig. Ba't kinakailangan i-voice out ng tao ang kanyang boses para marinig? Because ang problema doon, not the hearing, the heart. Malayo na yung heart eh. So pag malayo ang puso ngayon, sisisigaw ng isa.
para marinig. Pero gaano magkasigaw, pag mayroon pa rin kasalanan, tulad ng tao at ng Diyos, hindi makapang-abot, hindi nagkakaroon ng komunikasyon. So, meaning to say, ito yung komunikasyon ng tao, kung ang tao dyan, ito ang Diyos, pagka mayroong sasabihin ang tao sa Diyos, hindi niya magagawa. Ganun din ang Diyos pag may mensahe sa tao, abala ang tao. Dahil sa kasalanan. So, sinasabi ko lagi, hindi pangunahin ng problema ang itsura, ang trabaho, ang pinag-aaralan, ang pera, ang pinaka-problema natin, kasalanan. Kahit mayroon ng tsura. Minsan nga, dahil sa tsura nila, nagkaroon sila ng problema. Diba? Diba? At mas maganda na yung gwapo, sabi ng iba, mas gwapo na kasi mas mahirap talaga ang pangit. Buti na nga lang tayo, kung gano'n ang pamantayan, paano sila? Sana ba tayo napupunta na naman dito eh? Okay, now. Sapagkat sa lahat ay nagkasala at hindi nakapang-abot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang nagkasala ang tao sa Diyos. Ang tanong natin, ano yung bayan? Okay na ba kung upo ko na? Ano yung kabayaran? Ang kabayaran ng kasalanan sa Romans chapter 6 verse 23, nagkasala ang tao, ang kabayaran ng kasalanan sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Again, ano yung meaning ng death sa Bible? Separation. Pag nagkaroon ng pagkakasala ang anak sa tatay, ang anak sa nanay, magsiseparate sila. Magsiseparate sila ng view. Okay? Now, nahiwalay ang tao sa Diyos at ang sabi na kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sa mundong ito, pansinin natin mabuti. Lahat ng ginagawa ng tao may karampatang sakod, may karampatang wages. And every work there is corresponding wages. If you do good, there is a corresponding wages. If you do bad, then there is a corresponding wages. Now dito, pag gumawa ka ng kasalanan, ang bayad, death. Death. Tingnan natin. Pag ang bata, ganito, mga kabataan, pag namuhay sila sa kasalanan, mamamatay ang kanilang kinabukasan. That's the fact. Pag hindi sila lumapit sa Diyos, mamamatay ang kanilang kinabukasan nila. Tingnan mo sa trabaho. Dahil hindi tapat sa trabaho, tinanggal. Ano namatay? Privilege. Na mag-gain ng wealth. Kasi hindi ka po pwedeng hindi ka tanggalin kung repetitive yung ginagawa mong kasalanan sa kumpanya. Tatanggalin ka. Mandaya ka sa business mo, brad. Wala nang bibili sa'yo. Ganun yun. Magsinungaling ka. Pagbibigyan ka ng tao, kuminsan pinakamatindi na yung 5. Pagdating sa 6, hindi ka na pagbibigyan ng tao kung nagsisinungaling ka. Right? So, may kabayaran lagi ang ginagawa nating mali. Last Sunday, may kumausap sa akin. Sabi niya sa akin, gulong-gulo ako, sabi niya. Umiiyak, mas matanda sa akin. Pero yung life niya at ang life ko noon, alos similar. Na-involve sa drugs, na-involve sa gulo. Nagnanakaw kami ng manok mo. Kaya magkita kami ng mga klase ko, sabi niya, Joe, hindi kami maniniwala magpastor ka. Ikaw nagturo sa amin ng kabulastugan kasi presidente nga ako ng classroom namin. So, ang sabi ko sa kanya, isang bagay lang sasabihin ko doon sa kausap ko ng Sunday. Magpasalamat ka sa Diyos dahil may plano pang Diyos sa buhay mo. Dahil kung wala pang plano ang Diyos sa buhay mo, patay ka na sana. Tulad ko, sa pinagdaanan namin, natutukan kami ng baril, nalagay kami sa alanganin. Meron akong pangyayari sa buhay ko na hindi ako pumunta sa isang lugar na yon. Nagpapatayin kami. At hindi kami pwedeng magkita ng tao na yon. Dahil pag nagkita kami ng usap ng tao na yon, hindi akong papatayin kundi pamilya ko. Hindi ako yung sasaktan nila kundi pamilya ko. So anong gagawin ko? Di sumibat na lang ng Maynila. Yung pala dito ako katagpuin ng Diyos para magpastor. So ang sabi ko sa kanya, may plano ng Diyos. May plano ng Diyos. Kasi tandaan natin kung saan may kasalanan, pinapatay ng kasalanan ang kinabukasan ng tao, pinapatay ng kasalanan ang oportunidad sa tao na mag-improve ang buhay, pinapatay ng kasalanan ang pinansyal na paglago ng tao, pati yung kredibilidad natin, mamamatay pagka namumuhay tayo sa kasalanan. No, hindi ako nagbabanggit ng religion, ang totoo ganun. Hindi problema yun. Ang problema natin yung kasalanan.
the greatest problem ng tao sa buhay niya ay kasalanan. At saan nagsisimula ang kasalanan? Sa puso. Kaya sabi ng iba, ang puso daw ng problema ay puso. Kaya ang lahat ng problema ng puso, pinagmumulan sa problema ng puso nga. Ang gulo, no? Parang ang gulo, no? So, ang puso daw ng problema ay puso. Sapagkat ang puso ng problema ay nasa puso nga. Pag marumi ang puso ng tao, pag-aarian ng kasalanan yun eh. Kasi, ang innocent brad, hindi mo naman pwedeng sigilin ng kasalanan, di ba? Innocent siya eh. Yung premeditated plan, mula sa puso, mabigat yun. Mabigat yun. So, anong mangyari dito? Kung titingnan natin mabuti, may kabayaran ang kasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Okay. Ang impyernong usapan ba ay para lang sa mga bata? Kwentong bata lang bang impyerno? Hindi. Dahil kung naniniwala tayong may langit, maniwala din tayo sa impyerno. Hindi naman po pwede isa lang. Kung naniniwala ka may masama, maniwala ka rin may mabuti. Kasi naniniwala tayo sa araw at saka sa gabi. So, ganun din. So, ang kamatayan, ito yung impyerno. At ang matindi sinabi sa pahayag, Revelation chapter 20 verse 14, ano? Babasahin ko na kasi nilagay ko na dito lahat sa Tagalog. At ang kamatayan at impyerno ay inihagis sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. So, mayroon palang ikalawang kamatayan. Yung kamatayan na mahiwalay ka sa Diyos. At pag namatay ka, may hihiwalay ka pa sa kalangitan at sa impyerno ka pupunta. So, yung tawag ng Bible dyan sa Revelation chapter 20 is kamatayan, ikalawang kamatayan. At sino mang ang hindi masusumpungan na nakasulat sa aklat ng buhay ay inihagis sa lawa ng apoy. Verse 15. So, again, walang binanggit na religion. Walang binanggit doon na pinag-aralan. Walang binanggit na bank account. Walang pinag-usapan doon na Mabel na prestige, kung gaano kasikat. Okay? Kung ano yung katanyagan na naabot ng tao. Hindi binanggit dito. Ang pinag-usapan dito, yung pangalan mo pag hindi nasulat sa aklat ng buhay, impyerno. Okay, impyerno. Sa Mark chapter 9 verse 46, napupunta sa impyerno sa apoy na hindi kailanman maapula. So meron palang apoy na hindi namamatay. At kung saan ang kanilang uod ay hindi namamatay at ang apoy na di naaapula. So ang impyerno hindi lang siya apoy. Kung titingnan natin ang ulat ng Biblia, meron pang uod na nangangagat. So ang actually ang ginagawa ng tao ayon sa kwento ng kung pag-aralan ho natin ang senaryo sa impyerno. Pag ang tao ay nasa apoy ng impyerno, tatalon siya dun sa lawa ng mga uod. Pagdating sa alawa ng uod din nangangagat, babalik siya ulit doon sa apoy. Yan ang mangyari sa tao. Sa tanang buhay niya, eternal yun. Pag 1 million years, nagsisimula pa lang. 1 billion years ka doon, nagsisimula pa lang din. Kaya, mag-isipan natin mabuti hanggang buhay tayo. Ang pinakamagandang tanong dito, bigyan mo ako ng isang mahirap na tanong. Meron ka ba maisip? Yung pinakamahirap na tanong. Meron ka na ba na-encounter pinakamahirap na tanong? Tay, meron ka ba sa pagkikipagkwentuhan mo sa mga kaibigan mo, meron bang isang tanong na mahirap sagutin? Mathematics, tulad ng algebra o yung algebraic expression, ano? Pero nasasagot 'yan. Nasasagot 'yan. Kayang-kaya ni tatay 'yan eh. Diba? Meron ba kayong alam na pinakamahirap na sagot? Na tanong sa isang sagot? Meron. Kasi mag-search ka ng pinakamahirap ha. Pero meron akong alam na pagka ayaw nga ng iba sagutin at hindi nga masasagutin. Ito yun. Saan mo gugugulin ang buhay na walang hanggan mo matapos ang buhay mo sa lupa? Kasi meron tayong life after death, di ba? Okay. So may kaluluwa ka. Ang kaluluwa natin, walang kamatayan yan eh. Yun ang haharap sa Diyos. Ang pinakamatanong dito, saan mo gugugulin yung eternal aspect ng buhay mo? Where? In heaven? Or is hell? Pag sinagot mo hell, why? Pag sinabi mo naman heaven, why? Puro tanong yun. Okay, ang mathematics, pagka marunong ka lang sa foundation ng algebra, yung core fundamental of laws ng algebra, lulusot ka na. Kahit na mga differential pa na subject ng ano. Di ba? Basta ano mo lang yung formula, okay na. Oo, basta mayroon ka fundamental laws.
Pag wala kang fundamental laws, huwag kang mag-isip na mag-engineering. Tatay ko lang yung gusto tayo ayoko na. Okay, so ngayon makita natin saan pupunta ang buhay ng tao. So ngayon, sa John chapter 3 verse 18, alam po ba natin na sinasabi ng Biblia, datapot siya na hindi sumasampalataya ay hinatulan na dahil hindi siya nanampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Kung wala kang mananampalataya sa Panginoon, kung wala kang relasyon kay Jesus Christ, yun ang pinaka-problema. Dahil ang sabi niya, kahit buhay ka pa, hinatulan na. Pag ang tao tumalikod sa salita ng Diyos, pag ang tao tumalikod sa Panginoon, buhay pa siya, hinatulan na. Ang sakit na hindi ka na pinapakinggan sa pananalangin mo, hindi ka pa makakalapit sa Diyos. Now, alam niyo, kanina yung illustration ko, balik tayo sa illustration. Dahil ang tao, dahil ang Diyos at ang tao, hindi sila magkapag-abot. Ibig sabihin, walang relasyon, walang communication. So, ibig sabihin, no matter how hard the man prayed to God, God will not listen. At the same time, how the goodness of God showed to man will not appreciate. Kahit anong mga magagandang bagay na binibigyan ng Diyos sa mundo nito, sasabihin ng tao, kulang pa. Why? Because there is sin. May hadlang. May kasalanan kasi. Now, nag-isip ang tao, okay, nahiwalay ang tao sa Diyos. Gumawa ng paraan ang tao para malapit sa Diyos. At ang unang naisip ng tao, sa pamamagitan ng tradisyon. Nagbuo ang tao ng tradisyon. Para, baka sakali, malagpasan yung kasalanan, magkaroon ng ugnayan sa Diyos. Tama ba? Na tradisyon lamang. Sa Mark chapter 7 verse 9 to 7, ang sabi niya, subalit walang kabuluhan ay sumasamba sila sa akin. So biro mo, ang tradisyon pala, kung wala sa Biblia, kahit sumasamba ka, ang Diyos mismo nasabi, ba't ganito? Okay. Kaya, sa problema sa pag napindot mo, minsan babalik ka na naman. Ang tagal. So, pakibasa nga yung Mark chapter 7, verse 7 to 9. At sinabi niya sa kanya, pabayaan mo munang mga busog ang mga anak, sapagkat hindi marapat na kunin ang tinapay ng mga anak. Chapter 7 yan? Ay, chapter 7. Opo. Chapter 7, verse 7. Verse 7. Mm. Verse 7 to 9. Okay. Sige. Datapwat, walang kabuluhan ang pagsamba Yun. nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mautos ng mga tao. Ilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong ipinangahawakan ang salitang sabi ng mga tao. At sinabi niya sa kanila, totoong itinatakwil ninyo ang utos ng Diyos upang manghaganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi. Okay. Ang sabi niya sa salit-saling sabi, ito yung tradisyon. Okay. Ang tao ngayon, kakalimutan yung Biblia, sundin yung tradisyon. Halimbawa, ano ba pinakamaganda? Okay, sa patay. Di ba sabi nila, pagka may patay, pagka nalabas na hindi ka pwede bumalik. Di ba? Kasi hindi do. O pagka may nakalimutan, pag nakalabas na yung hindi ka pwedeng bumalik. Okay. Saan sa Biblia yun? Wala. Okay. Saan din natin makita sa Biblia na pag dumaan ka ngayon, sasabihin, tabi-tabi po. Di ba sa probinsya? Tabi-tabi po. Sa Sambales, bari-bari. Diba sa Ilocano, ganun din. Bari-bari. Bari-bari. Tabi-tabi po. Saan sa Biblia yun? Yan ang mga tradisyonis ng tao. Nakakala nila, nakalapit sila sa Diyos. Dahil ganun. So, totoo lang. Sa halip, ay yung tabi-tabi. Sa halip na magtiwala ka sa Diyos, matakot ka doon, saan ka nagpaalam? Doon sa mga diwending, hindi mo naman nakikita kung sino mang lamang lupa doon. Sinasabi, nakalimutan ng tao na lahat ng dako pag-aari ng Diyos. Sino dapat pag-alaman mo? Ang Diyos, hindi yung mga hindi nakikita. Dahil daw, magsabi ka doon ng tabi-tabi mo kasi baka masagay mo sila. May nagsabi sa akin ng ganyan, isang young people ko. Sabi niya, sira ulo pala sila pastor eh. Sabi niya doon sa mga pupong lupa, yung mga lamang lupa. Sira ulo pala sila eh. Hindi natin sila nakikita. Nakikita na tayo. Ba't hindi sila magsipagtabi? May katuwiran yung people ko na yun. Sabi, akala ko ano sasabihin. Pinag-usapan namin na tabi-tabi po. Sira ulo pala sila pastor eh. Sabi ko, bakit Brad? Sabi ko, hindi natin sila nakikita.
Sila nakikita na tayo. Alam na nagdadaan tayo. Ba't hindi sila magsipagtabi? Hindi ba naman sila mga saraulo, sabihin ko doon. So, yun ang tradisyon. Ang dami pa. Pero hindi ko na babanggit, baka masaktan yung kalooban ng iba. No? Anong yung tradisyon? Aral ng tao na hindi aral ng Biblia. Inalimutan ang sabi nito, subalit sa walang kabuluhan ay sumasamba sila sa akin, na itinuturo bilang mga doktrina ang mga kautosang tao. Ginagawang doktrina ng Diyos ang kautosang tao, sapagkat sa pagtatabi ng kautusan ng Diyos ay pinaghahawakan ninyo ang tradisyon ng mga tao. Lubos ninyong tinatanggihan ang kautusan ng Diyos upang matupad nawa ninyo ang inyong sariling tradisyon. Tulad niyan. Hindi na pwedeng magpakasal pag kami namatay. Sukob. Nag-asawa yung isa, next daw, hindi po pwede sa isang taon. Sukob na yun. Naman ganun. Wala naman sa Bible yun eh. Ang pagpapakasal ay pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, halimbawa sa inyong dalawa, kinasal ka ngayong 2014, halimbawa, gusto mo na magpakasal. Mag-antay ka pa ng isang taon. Di pwede ka mamuhay sa kasalanan. Kita mo kung paano tayo hinihiwalay ng tradisyon na yan. Mas gustuhin pa ng tradisyon na yun na magkasala ka kaysa sumunod sa kalooban ng Diyos dahil sa doktrina ng tao na sukob daw. So, ang sabi ng Biblia, hindi nagtagumpay ang tao na makabalik sa Diyos gamit ang tradisyon. Pangalawa, nag-isip na naman ng tao. Kung hindi sa pamamagitan ng tradisyon, di mabuting gawa na lang. Narinig nyo na yan? Pagbutihin ko na ng pag-uugali ko. Di ba narinig nyo na yan? Basta wala kang inaagrabyado. Pag nasa loob ka ng bahay, ligtas ka na. Tama ba talaga yun? Yung mabuting pag-uugali lang, tama na yun. Brad, pakibasa ngayong... Okay. Ito, kunin ko lang din ulit ang kalatas ng Isaiah chapter 64 verse 6, pre-confirm mo din dyan sa iyo, Jason. Sige po, Isaiah chapter 64, verse 6. Bumalik mo naman. Ito po. Sige, pakibasa nga. Isaiah chapter 64, verse 6. Sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi, at ang lahat naming katuwiran ay naging parang basahang marumi, at nalalantang gaya ng dahon, kaming lahat. At tinangay kami ng aming mga kasamaan na parang hangin. Okay. Ang sinabi doon, tinuturing ng Diyos ang gawa ng tao na mabuting gawa, basahan. Ito na lang yung pinakamagandang tanong dyan. Gaano kadaming mabuting gawa ang magawa mo para sumapat na kabayaran ng pagkakasala? Yan ang matinding tanong. Gaano kadaming mabuting gawa ang kukulikpahin mo para mabayaran mo ang pagkakasala ng kaluluwa mo? Walang sinabing Biblia. Sapagkat sinasabi, sa 10 mabubuting ginawa mo, sa 10 utos, nung sundin mo yung 10 utos, kasi mabuti yun, mabuting asal ang tinuturo mo. Sa 10 utos na yun, malabag mo lang ang isa, siyam na yung nagawa mo, balik ka sa 0. So, ibig sabihin, bigo na naman ng tao. Hindi na naman sa mabuting gawa. O mabuting asal pala. Meron pa isa. Naisip ng tao, gagawa na lang ako mabuti. Diba? Famous yan eh, di ba? Kahit saan mo lang marinig yan. Sa Ephesians chapter 2 verse 9, ayon sa banal na kasulatan, hindi sa mga gawa na baka sino man ay magyabang. So, hindi rin pala maligtas ang tao sa mga gawa. Hindi mas malaki ng problema natin ngayon. Diba? Lumalaki ng problema natin. May study pa kasi tayo. Gusto mo paano yan? Hindi pala yung mabuting gawa. Hindi pala mabuting asal. Hindi pala tradisyon. Bigo pala lahat ng tatlong yun. Ang napakagandang balita, hindi tayo maligtas doon. Dahil ang totoo ang makapagliligtas sa atin ay ang pag-ibig ng Diyos. Tingnan natin ha. Sa John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon inibig ng Diyos ang sanlibutan at pinagkaloob niya ang kanyang bugtong na isinilang na anak, yun ay si Kristo, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi dapat mapahamak. Hindi dapat mapahamak, kundi magkaroon ng walang hanggang buhay. Again, sinong ibinigay ng Diyos
Si Kristo. Anong nagtulak? Pag-ibig. Walang binanggit na reliyon. Walang binanggit na mabuting asal. Walang binanggit na mabuting gawa. Walang binanggit na tradisyon. Si Kristo lamang ang makapagliligtas sa atin. So ngayon, yung pag-ibig ng Diyos ang makapagliligtas sa atin. Kaya magpasalamat tayo sapagkat may Diyos tayo na maibigin. So nga, sabi ko nga dun sa taong kausap ko, ang kaguluhan na nasa isip mo, walang kinalaman ng pag-ibig ng Diyos dyan. Pinili mo yun. Pero ang kagandahan dito, kahit pinili mo yung kaguluhan, pinaiiral pa rin ng Diyos ang pag-ibig niya, hindi niya kinuha yung buhay mo. Tama. Kasi kung kinuha ng Diyos ang buhay mo, wala ka ng tsansa. Because sa Hebrews chapter 9 verse 27, sabi niya, it is appointed for a man to die once, and after death is judgment. Itinakda ang tao ay mamatay na kaisa, at pagkatapos ng kamatayan ay ang paghuhukom. So hahatulan ka kaagad. So sabi ko sa kanya, ang kagandahan dito na makita natin, bagamat suwail tayo sa Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, ang una natin maintindihan. Nabiro mo kahit na hindi tayo nag-pray, nagkakaroon pa rin ng araw. Hindi pa rin tinatanggal ng Diyos pagkurap ng mata natin at pagtibok ng puso natin. Bagamat kuminsan nakakalimutan natin siya. Because the love of God saved us from hell. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. So, nakita natin, ang walang hanggang buhay ay makakamit mula sa pag-ibig ng Diyos. At ang pag-ibig ng Diyos na ito, walang iba kundi si Kristo. Ngayon, bakit minahal ng Diyos tayo sa kabila ng ating pagiging makasalanan? Think about this. Ako, nag-46 years old ako. Bakit hindi kinuha ng Diyos ang buhay ko nung panahon na yun? Kasi gusto ng Diyos, magsisi ako. Kaya ang magandang balita sa lahat sa atin, sa lahat ng tao, dahil tayo makasalanan, hindi pa kinukuha ng Diyos ang buhay natin dahil nais pa ng Diyos magsisi tayo. Amen. Ito ang pinakamagandang balita eh. Kasi kung hindi tayo makapagsisisi sa kasalanan natin, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. At ang ikalawang kamatayan ay impyerno, isang apoy na hindi nahihinto, at mayroon pang uod na hindi namamatay at nangangagat. So ang termino dyan is torment. Nakita kayo ng salitang torture? Nakita kayo ng taong tinotorture? Wala kaya tang nakitang torture na tinutorture. Ang sarap-sarap tinutorture ako. Hindi ba? Wala kang makita dyan. Kuruting nga lang. Sakit naman. Di ba? Dada, no? Sakit talaga. Di ba? Parang tinutorture ka na sakit. Wala kang makikitang naka-smile. At sabi nga ng kalatasmin na sinasabi ko, there's no ha-ha-ha in hell. Walang tawa sa impyerno sapagkat ang ano doon is the word doom. The word na sinasabi doon ay torment. Diyan kinuha yung salitang torture. So tinutorture ka. So remember, salamat sa Diyos. Kaya nga ang mensahe natin lagi dito sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Hindi mapagpaliban ang Panginoon sa kanyang mga pangako, na gaya ng pagpalibang ipinalagay ng iba, kundi ipinapahinuhod sa inyo. Anong salitang pinapahinuhod? Malalim na Tagalog. Ang ibig naman sabihin, pinagpapasensyaan tayo ng Diyos. Yung salitang papahinuhod, ang katumbas niyan ay pinagpapasensyaan tayo. Yung patience ang pinapairal ng Panginoon. Magpapahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi lahat ay magsipagsisi. Magandang balita sa lahat na nagkakasala tulad natin. Hindi pa kinukuha ng Diyos sapagkat gusto ng Diyos magsisi tayo. Amen. Every day, at the end of the day, sana magawa ng tao, Lord, kung ano man ang pagkukulang ko sa inyo, patawarin mo po. Yun ang pinaka-fulfillment ng buhay ng tao. What we call evaluation. Di ba sa lahat ng trabaho may evaluation? So napakaganda paghapon, mag-evaluate din ng tao. Anong nagawa ko sa Diyos? Anong nagawa ko sa pamilya ko? Anong nagawa ko sa mahal ko sa buhay? Anong ginawa ko sa buhay na binigay ng Diyos sa akin? Lord, kung hindi man maganda, magsisi. Kaya, bakit nagugulo ang buhay ng tao? Nagugulo. Minsan inaalaw ng Diyos na magulo eh. Para tumingala tayo. Kasi minsan, meron pong ilustrasyon, may pangyaring hinahabol ang manok. Ako kung narinig nyo na sa akin yan. Hinahabol ng manok, ay nahabol ang manok kasi kakatayin.
Hinahabol siya, saan sumusuot-suot yung manok. Hanggang sa na-corner. So, parang itong pader na to. Sabi ng manok, patay na ako dito. Huli na ako dito. Makakatay na ako. So, wala siyang choice, kundi magtingala na lang, patay na ako. Nakita niya, may pader pala. Pwede palang liparin. So, nilipad ng manok, hindi siya nakatay. So, sometimes in our life, God allows that someone will run after us. Problems, minsan tao, insecurity, lahat. At the end, sana tumingala tayo sa Diyos. Amen. Dahil mahal niya tayo. Sana tumingala tayo sa Diyos. Tulad ng manok nung tumingala siya, nakita niya ang pader na mayroon palang tutungtungan. Alright? So sometimes ang problem, inaalaw ng Panginoon para marunong tayong magsisi. Marunong tayong tumingala. Kasi kung minsan masyado na tayo nagmamagaling sa sarili natin, kaya ko buhay ko, kaya ko ganito, okay pa kami. Kaya pa. Pwede pang tapal-tapalan to, itong butas na ito. Okay pa to. Diba? Naugulantang siya, hindi pala butas na yun. Hindi lang butas yun. Imbornal na pala yun. Malalim na yung ano, kasi tapal-tapal. Kung may problema ba yung, alam mo yung tayo mga tao, may hilig tayo mag-ipon eh. Isa na yan. Kaya na araw, dalawa na yan. So na araw, tatlo na yan. Nag-iipon ba ng kasalanan? Alam mo ba na sabi sa 1 Corinthians chapter 13, love doesn't record of mistakes. Hindi siya nagtatala ng kamalian. Tama. Yan ang love. So ganyan ang Diyos. Pag nagsisi tayo, patatawarin niya tayo. Amen. Ngayon, mapagbiyaya ang Diyos. Kasi kung minsan naman kasi tayo mga tao, pinatawad ka na nga ng Diyos. Ay, ang tao hindi marunong magpatawad sa sarili niya eh. Para nito nag-pray, Lord, nakagawa ko ng kasalanan. Nagawa ko kasalanan sa pangalan ni Jesus. Patawarin niyo ko. Di siyempre, magtapos sa pananalangin yan. Amen, di ba? Pinadalangin ko ito, Panginoon, patawarin mo ako sa pangalan ni Jesus. Amen. Tapos, ba't ko ba nagawa yun? Katatapos nila magsisi, di ba? Ang problema, hindi niya napatawad ang sarili niya sa nagawa niyang kasalanan. Pero ang Diyos, pinatawad niya. Pinatawad niya, tao. Di ba? Minsan ganun yun, no? Hingi ka ng sorry. Pinatawad niya ba talaga ko ng Diyos? Pinatawad ka, so ikaw hindi ka marunong magpatawad sa sarili mo. Eto pa. Sorry na, Han. Sorry na. Pero hindi ko makakalimutan yung ginawa mo. Actually, di ko lambo ka muna. Galit pa ako sa'yo. Anong klase pagpapatawad yun? Amen. Naray tayo. Magandang gabi. So yung question eh, anong klaseng pagpapatawad yun? Diba? Pag pinatawad mo ang tao, pinatawad na. Hindi na matulog dun sa outside, di ko lang book. Eh di siyempre yung isa, ayaw pa pinatawad. Lalo pa tayo brad kumisan. Di waliw mo na sa labas. Ay meron tukso sa labas. Tama. Matindi yun. Diba? Matindi yun. Tapos, alam mo pa, ang demonyo ko minsan. Ang demonyo madalas ganito. Hindi ka tutuksuhin nang hindi higit doon sa isa. Tandaan niya, walang ibinibigay ang si Satanas na hindi ka tukso-tukso. Tama. Alam mo yan? Papainan ka ni Satanas, kung babae ka, papainan ka na mas gwapo. Tapos pag ikaw naman pag ikaw naman ay babae, pag lalaki ka naman, bibigyan ka ng gusto mas maganda. At pagka ikaw, nakakaaliw ba naman kung minsan nakakalimutan mo oras, di ba? Nakakaaliw eh. Tama? Tama. Dahil naaliw ka, nakalimutan mo yung oras, naku, hindi ka nakauwi. O yung babae na naman na hindi nang marunong magpatawad, nag-aalala din naman, saan kayo napunta yun? Eh, ba't di mo pinatawad kasi? Tama. Amen. Yan. Hindi na. Yan. Hindi na. Pagka nag-sorry na. Pag pinatawad ka, wag naman mamiyasa. Yung isa, ang sabi ng isa, one is persecution daw. Mga ano lang yan, mga testing lang daw yun. One is trials. Trial lang yun. Two or more, persecution na yan ha. Persecution na yan. I-persecute na kita. Diba? Execution na yan. Diba? So, pinatandaan natin ang pagpapatawad.
nais ng Diyos yun para maligtas tayo. Amen. Ganun din. If we want to save family, relationship, futures, kinabukasan, learn to ask God. Learn to pray. Marunong tayo magsisi. Kasi yun na naman ang problema, di ba, sa pag-aaway ng mga magkakapatid, di ba, kuminsan, yung pride kasi nagpapahaba ng away. Di ba? O, tapos yung mga nanay magagalit sa mga anak kayo ha, nag-aaway kayo. Wala pang marunong maghingi ng sorry sa inyo. Pwede magpatawaran na kayo, mag-ayos kayo. Sabi nung magulang, di ba? Maya-maya sila nag-aaway ng mag-asawa. Kung pwede pa lang, sasabihin, di manay kasasabi mo, di ba tayo kasasabi mo lang? Ba't kayo hindi kayo magkasundo? Remember, kung tayo magsalita, dapat daya din natin gawin. Amen. So, ang kaligtasan, may pagsisisi. Ano dapat natin gawin? Isa lang. Hindi ko sinasabing maglipat kayo ng reliyon. Hindi ko sinasabing gumawa kayo kaagad ng napakaraming mabubuting gawa. Pero hindi naman masama gumawa ng mabuti. Kasi tawag na dun mabuti. Amen. Pero pagdating sa kaligtasan, hindi tayo maligtas sa mabuting gawa, hindi tayo maligtas sa mabuting gawa lamang, hindi tayo maliligtas sa mabuting asal lamang, hindi tayo maliligtas sa tradisyon lamang, kundi sa Jesucristo. Sa John chapter 1 verse 12, datapwat ang lahat ng sa kanya nagsisitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging anak ng Diyos. So kung anak ka ng Diyos, hindi ka punta sa impyerno. Kasi ang mga sa impyerno, anak ng demonyo yon. Di ba? Amen. Pero kung anak ka ng Diyos, sa kaharian ka ng Diyos, so bibigyan ka ng rights. I-a-adapt ka ng Panginoon. Kasi, bakit kailangan yung adoption? Basahin mga brad sa may John 44, 8:44, Gospel. John 44 po. Chapter 8, verse 44. Bakit kinakailangan maintindihan natin na bibigyan tayo ng rights? Rights lamang na maging anak ng Diyos. 44 ito po. John 8:44. Kayo'y sa inyong amang Diablo. Teka muna. Kayo'y sa amang Diablo. So, ibig sabihin may mga anak ng demonyo pala, no? Tama dyan? Yes po. Parang yung ibig sabihin yan, eh. So, may anak ng demonyo pala. O, sige. Sino yung mga anak ng demonyo daw? Kayo'y sa inyong amang Diablo at mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Yun pala eh. Nais ng ama nilang Diablo ang ginagawa nila. Ano yung ginagawa nila, Brad? Sige nga. Sila'y isang mamamatay tao, Yun. buhat pa ng una, Mm. at hindi nananatili sa katotohanan, Mm. sapagkat walang katotohanan sa kanya. Mm. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng ganyang evening po. Kapatid ko po. Ayan. Ayan po. So, ulit sa John 8, verse... Yung mga ginagawa na lang nila, Brad. sige po, ito po. Siya ay isang mamatay tao, buhat pa Teka ng mo una. na. So, wag magsalitang mamatay ka na sana. Ha? Hindi pwede dapat sinasabi yun eh. Sige, siya pa. Mamatay ka na sana nung namatay na umiyak na. Namatay na! Siya ay isang mamatay tao, buhat pa nung una. Oh. At hindi nananatili sa katotohanan. Ayaw ng anak ng Diablo sa katotohanan ng Biblia. Ay naayawan nila yun. Diba? Sapagkat walang katotohanan sa kanya. So yun, ayaw nila ng katotohanan pero... Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng ganang kanya. Tama, di ba may sabi sila, liars go to hell? O yun. Liars go to hell. Diba? Oh. Sapagkat siya ay isang sinungaling Ayun. at ama nito. So, kinakailangan i-adapt kasi ganyan tayo lahat. Bago tayo nakakilala sa Diyos, aaminin ko ang buhay ko noon ganyan. Unti-unti lang binabago ng Diyos. Hindi man perfecto, pero iba na kaysa dati. Amen. Iba na kaysa dati. So, makita natin dito, bibigyan ka ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kasi ganito yun, di ba? O, bagamat kinilala niyo akong pastor. Pero tandaan niyo, sa bawat punta ko dito sa inyo, ilang pangalawang beses na pumunta, dumidiretso ba ako sa lahat ng parte ng bahay? Kahit pastor niyo ako. Hindi. Bakit? Hindi naman kasi ako anak eh. Pero yung anak, doon pa lang sa pintuan niya, ng kamay niya, parang gusto pa lang eh, manungkab na kaagad ng pagkain. Bakit hindi kinababawalan anak eh? Diba anak mo, lahat ng ganyan, pakialaman niya. Anak mo eh. So ganun din sa buhay Kristiyano. Kung ikaw ay anak ng Diyos, you are entitled of all the blessings spiritually in heaven. Amen. And you are entitled to be heard when you pray.
karapatan mo pakinggan ka ng Diyos sa iyong panalangin dahil anak ka niya eh. Kaya kung tatanggapin mo si Kristo, hindi yung reliyon, hindi yung kung ano man. Si Kristo, bibigyan ka ng Diyos ng karapatan na magiging anak niya sa mga tuwid bagay, mga nagsisampalataya sa pangalan ni Jesus. So si Jesus ang pinaka-importante sa buhay natin. Kailangan ito sa buhay natin. Kailangan ito ng mag-asawa, kailangan ito ng mga magkakapatid, kailangan ito ng lahat ng tao. So tandaan natin, hanggang ngayon, ang Diyos ay naghahanap para ang tao ay magsisi. Pakibasa nga sa may, dito na sa 2 Peter chapter 3 verse 9. 2 Peter verse chapter 9. Ito po. Chapter 3, 9. Sige. Chapter 2 Peter 9. Apo. Sige. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, Mm. na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, Mm. kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay mapagsipagsisi. So ang Diyos, hindi natin siya pwedeng pagdudahan sa pangako niya. Kung nangako siyang patawarin niya tayo, tutuparin ng Diyos. Kung nangako ang Diyos, aayusin niya ang pamilya, gagawin ng Diyos siya ng paunti-unti. Lahat ng problema ng tao, unti-unting aayusin ng Diyos. Hindi naman ibig sabihin dahil nag-Bible study tayo ngayon, kinabukasan wala na tayong problema. Sa totoo lang, galit na galit ang demonyo ngayon. Dahil nag-Bible study tayo sa inyo. Pero tandaan natin na ang kapangyarihan ni Satanas under sa approval ng Diyos kung ano lang ay pahintulot ng Diyos. Again, if ito ay negative sa ating buhay, inaalaw ng Panginoon para mas lalo tayong lalapit sa Kanya. Ginagamit lang kuminsan ng kaaway yun para subukin yung ating katatagan sa Panginoon. Pero tandaan natin, nangako ang Diyos, tutuparin niya. Ayaw kasi ng Diyos papahamak tayo. So, inaantay ng Diyos ang paglapit ng tao. Kaya nga, ako, nagpasalamat ako sa Diyos, mag-testimony ako. Nakilala ko ang Diyos sa edad na 17. That was 1986. December 25, Pasko, na makilala kong Panginoon. Sinuko ko ang buhay ko sa Kanya. Then, from 1986, naglingkod ako sa Diyos hanggang 1987. Pagdating ng 1987, bumagsak ako sa paglilingkod ko. Nawala ako sa gawain ng Diyos. Then 1988, nagsimula akong bumangon. At 1990, nagsimula akong magpastor sapagkat noong 1988, pumasok na ako sa training. So ang tanong, marahil sa mga nakaraang panahon sa buhay natin, bakit sabihin niyo siguro, ba't pastor na nag-Bible study? Ito lang itinakda ng Diyos para magkaroon ng katuparan na makapakinig kayo ng salita ng Diyos. Ang iiwan ko sanang mensahe ganito, si Kristo ang kasagutan sa lahat ng ating kailangan. Amen. Siya ang magliligtas sa atin. Siya ang mag-a-adapt sa atin. Siya ang namatay para sa atin, sa ating mga kasalanan. Kaya, nawa, iilathala natin ang salita ng Diyos, hindi yung religion. Madalas ko sinasabi, I'm proud na Baptist, pero hindi ang Baptist na magliligtas. Si Kristo. So, tandaan natin may malaki pang problema. Kasalanan. Yun ang problema. Wala na ito eh. Pag hindi nyo pagharian ng problema sa bahay, wala na eh. Kasi sa totoo lang, pagka hindi naging materialist mo ang tao, kahit anong ulam lang, masaya eh. Tama. Kung kahit na maliit lang ang bahay, kung walang sigawan, ang sarap matulog eh. Amen. Eh, pastor, paano yun may mga problema? Hindi tayo magliligtas sa tao, kaya huwag natin silang husgahan. Tama. Antayin natin ang Panginoon kumilos sa kanila, antayin natin ang Panginoon mangusap sa kanila, at makita nyo kung minsan kung sino pa yung mga problema sa bahay, siyempre yung mga maglilingkod ng husto sa Diyos eh. Amen. Ako, nakakahiya man sabihin, pero kung buhay pa siguro ang nanay ko, at nakausap ni Sister Helen at ilang mga miyembro ng nanay ko eh. Pag tinanong nyo ang nanay ko sino ang nagbigay sa kanya ng napakaraming sakit ng ulo at sama ng loob, wala sa ibang ituturo ako. Kasi ako binilang sa amin na black sheep kasi. Pag anong gusto ng nanay ko, gusto ko sa lungat ako lagi. Pagka ginusto ko, gagawa ko ng paraan. Wala akong pakialam masaktan ng nanay ko. Kaya nga ang sabi ng nanay ko nung bandang huli, nung panahon na nakadrugs ako, Nakadrugs ako, tapos nakita ko na lang may sumisigaw, may nag-aaway daw.
Nung nanaginip ako, Brad, nag-hallucinate ako, nag-aaway. Tama. Nakasama ata eh. Narinig ko may nag-aaway, sabi na naman ako. Lumagising ako, sinisirmonan ako ng nanay ko. Nagaling pa rin. Pero kahit man nakainom ako tapos nakadrugs ako, hallucinate man yun, hindi. Pero ang totoo, ang masakit na sinabi ng nanay ko na hindi ko makalimutan, yung sabihin niya sa akin na nagsisi ako kung bakit kita inalagaan, sana nung maliit ka pa, kakawag-kawag ka, pinabayaan na kita, namatay ka na sana, dahil wala sana akong problema ngayon dahil sa'yo. Kahit nakainom ako nun, nakaramdam ako ng hindi ko, hanggang ngayon, ang hirap i-explain. Siguro ganun nakatindi yung nagawa ko sa nanay ko dahil nagsisi siya kung bakit niya ako binuhay. And that runs for 3 years. Binalikat ng nanay ko ng lahat ng mga kapatid ko for 3 years. Kasi ako yung bata na pag pinagalitan, hindi ako kikibo. Kasi ang boses ng nanay ko parang trompa pag nagalit, ang boses ko. Diba, do, re, mi, fa, sol, la. Doon sa magsisimula. Ganyan. Hindi lang re, mi. Parang ti. Sol pa ko minsan. Minsan la. Tatlo na lang. Mag-high tone na eh. Hindi ako kumikibo kasi sa amin bawal sumagot sa magulang. Kasi may mga turing kami ng mga black belt eh. Mga magaling sa kamay. Pag sumagot ka sa nanay mo, yari ka. Wala ka ng tatay mo. Hanggang tatay ko, pero tatay ko kasi hindi nagagalit. Ako sa tatay ko. Hindi nagagalit, hindi namamalo ang tatay ko. Ang tatay ko, gaganon yun. Tatay ko ganon. Hindi siya namalo. Lumaki ako na hindi ako napalo ng tatay ko. Hindi siya nagagalit, hindi siya namamalo. Wala. Pero nanay ko matindi. Yung susi dito sa singit. Susi. Pag sinusian na ganyan, disimpik ka, ganyan. Ganyan, disimpik, iangat mo. Hindi niya pa itutudo yun. Pag wala ka nang iangat ngayon, doon na itutudo mo yun. Tapos, ang gagawin ng tatay ko ngayon, siyempre, sulok ko ngayon, si San, ganyan, si baso mo na ganyan. Kasi kung wala ka nang itaas, doon niya ihit na tulo, ganon. Sakit nun, ang init. Tapos, ang pinaka mas dagdag na sakit nun, dadaan yung tatay ko. Kasi joker din yung tatay ko. Tapos sabi ng tatay, sakit na yung asar na yun, mas lalong masakit eh. So, ganyan kami. Hindi kami pwede sumagot. Pagka sumagot kami, talaga namang pag salubong kayo ng mga tiyuhin ko, uupo ka Brad, bibigyan ka talaga. Pag uupuin ka, hindi ka naman pwedeng lumaban, eh magaling eh. Mabubugbog ka lang. So, nagpasalamat ako sa Diyos. Dahil naawa ang Diyos sa akin. Amen. Naawa siya sa akin noong December 25, 1986. At simula noon, binago na yung Diyos ang buhay ko paunti-unti. Paunti-unti. Pag bumagsak ngayon, babangon ulit. Unti-unti. Sapagkat nangako siya ng kapatawaran. Sapagkat nangako siya ng kaligtasan. Kaya ngayong gabi, ipagpasalamat natin sa Diyos itong Bible study natin. Dahil hanggat buhay tayo, may pag-asa tayo. Amen. Hanggat buhay tayo, binibigyan tayo ng Diyos ng chance para ituwid, para makapagsisisi, para maramdaman yung pag-ibig ng Diyos. So, ngayong gabi, salamat. Dito muna natin pagsamalan. Puputol yung ating pag-aaral. Ang pinag-aaralan natin ngayon ay kung paano natin makita yung plano ng Diyos. Yung pagkakamali at ang plano ng Diyos ng pagbangon. Si Kristo ang tanging paraan. Lahat ng tao nabigo sa paghanap ng mga solusyon. Paghiwalay ka kay Kristo, sabi ni Kristo, apart from me, you can do nothing. Pag ikaw ay hiwalay sa akin, wala kang magagawa, sabi ni Jesus Christ. So, okay? So, I think medyo mahaba na yun at Ano? Gusto ba pizza? Yung Yung sa pizza sa akin. ay yung isang kagat, tinapay lahat. Hindi, masarap siya. Masarap mo na yung pizza. Hindi Sa sardine. magsara tayo ng baka merong gustong mag-share kahit na siguro 2 minutes lang. Pastor, natutunan kong ganito. Pwede, tanggapin natin yun kung meron. Si Papa daw po. Sige, banta ka doon.
Wala akong nakandaan. Ito yung tapos na Up from the top. Once more from the top. May tayo doon. O sige po, baka meron mag-share. Ikaw rin, bago dito. No? Hindi, walang pilitan, mamaya. Hindi, ano lang, kung meron ka lang i-share o something na nag-sink in sa mind mo, something na nag-caught ng attention mo. Ito yung huwag kang lalabas. Sabi mas demonyo lang ako kinita ko lang. Alam mo, hindi lang si Adan, ha? Alam niyo yung storya kay David kung bakit siya nagkasala kay Bathsheba? Sino mo? Si Bathsheba, si King David. King David. King David. Si Haring David, bakit siya nagkasala kay Bathsheba? Si Bathsheba may asawa eh. Ang asawa ni Bathsheba ay si Orias. Si Orias. O, minsan pag-aralan natin yun. Alam niyo kung bakit nagkasala si David? Nagliwaliw din. Namasyal sa portiko ng kanyang kaharian, nagpahangit. Nakakita niya sa baba na naliligo. Oh, yun. Ay, babaeng Si Bathsheba. Babae. Oo. Babae yun natin kasi nagbabasa ako ng gano'n ng parang... Tapos sabi niya, sino yun? Sino yun? Haring David, yan po si Bathsheba, asawa ng tapat ninyong kawal. Si Orias. Pagbihis niya, papuntay mo sa kwarto. Ay, oo. Patay. Kaya, ang tukso kay Tsaandak. Tama. Pero ang kagandahan dito ay Diyos ay nagmamahal sa atin ayon ng Diyos ang isa man mapunta sa impyerno. Wala. Nakatatak ko lang sa utak. Salamat po. O kung wala na, sige mag-pray na tayo. Salamat tayo sa Diyos. O yun, kita mo, hindi na kailangan. Usog. Ay, hindi ka makasama, mabigat sa taxi yun. So, pray tayo. So, ayun po tayo at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong pagmamahal sa amin. Kahit kami, Panginoon, ay nagkakasala. Kami, Panginoon, ay pagkaminsan ay wala pong panahon para po alamin ang nais mo sa buhay namin. Subalit ngayong gabi, Panginoon, pinahintulot nyo dito sa compound na ito, Panginoon, sa pamilyang ito, Panginoon, na mayroong Diyos na nagmamahal. Hindi po ang tradisyon, hindi po ang mabuting gawa, hindi po ang mabuting asal, Panginoon, lamang ang magdala sa amin sa langit. Maaring sa tingin ng tao, kami po, Panginoon, ay magiging kapitapitagan, subalit ang kaligtasan o Diyos ay nasasalig lamang kay Kristo at wala ng iba. Panginoon, tulungan niyo po kami na magtiwala kay Kristo, ang mga kaluluwa dito, Panginoon, magtiwala kay Kristo at matuto, Panginoon, na umamin ng pagkakamali namin sa inyong harapan. Lord, napakainam na mayroong kaming kalayaan na lumapit sa inyo at nawa, Panginoon, hindi kami aalipinin ng kasalanan o Diyos na siyang naging dahilan kung bakit hindi namin magawa, Panginoon, ang kalooban ninyo, kung bakit hindi nyo rin pakinggan, o Diyos, ang aming panalangin sapagkat kami nahihiwalay sa inyo. Salamat po, Panginoon, na namatay si Kristo para po kami muli ay panumbalikin sa inyo at ang kamatayan lamang ni Kristo, Panginoon, ang magbibigay sa amin, o Diyos, ng pagkakataon at karapatan na kami, Panginoon, ay magiging anak po ninyo. At bilang mga anak, maging tagapagmana, o Diyos, ng inyong kaharian sa langit. Salamat muli sa banal na Espiritu Santo, o Diyos, na nagbibigay linaw sa amin upang magkaroon kami, Panginoon, ng sapat na kaalaman tungkol po sa spiritual na bagay. Sa mga katotohanan, o Diyos, na naitanim sa puso at isipan ng bawat nakapakinig, nagpapasalamat ako, Panginoon, sapagkat mahal niyo po sila, namatay si Kristo para sa kanila. At salamat po, Panginoon, na bigyan niyo po sila ng kauhawan sa inyong salita at patuloy, o Diyos, na bigyan ng pagkakataon na maituwid ang mga pagkakamali alang-alang sa aming paglilingkod at pananampalataya kay Kristo. Salamat muli kay Jason at kay Cecil, Panginoon, na ginagamit nyo para po makarating ako rito para ipahayag ang inyong pong mensahe. Ang lahat nawa ng ginawa namin, o Diyos, ay naging kapurihan ninyo. Hindi po ang aming sarili, kung hindi naluwalhati nawa namin kayo, Panginoon, sa aming pong Bible study na ito. Sa inyo po, Panginoon, namin ipinagkatiwala, maging ang aming pong pag-uwi, ingatan niyo po kami at patuloy niyong pagkakaingatan ang pamilyang ito, Panginoon. Alam ko po, O Diyos, nagagalit si Satanas ngayon dahil nagsisimula na po ang Bible study dito, subalit ang inyong pag-iingat, ang aming pong idinadalangin, O Diyos, na iiwan po sa pamilyang ito, na pagpalain niyo, Panginoon, at hindi po mananaig si Satanas, Panginoon, sapagkat sila ay nagtitiwala sa inyo. Salamat po. Pagpalain niyo rin po ang kanilang source of income, kanilang pong hanapbuhay. At dinadalangin namin, O Diyos, ang mabuting pangangatawan
at malusog na pangangatawan, O Diyos, na inyo pong ipagkaloob sa bawat isa sa amin. Muli natapos, Panginoon, ang inyong ang inyo pong salita na tinunghayan namin. Salamat, Panginoon, sa inyo pong kapurihan at kadakilaan na maihahayag sa lugar na ito. Ito po, Panginoon, ang aming dalangin. Sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Good evening po sa lahat. Evening. At Naku, sa totoo lang,